dear beloved, Boss Mike, Cervera! Tapos ang Galit 6 na na galit. taon ng Aquino administration, sinong Ito. may sala? Pakinggan nyo mga kababayan ko ha. Sobrang galit netong si Roque dito kay Laila de Lima. Tuloy. Pasok. Leila de Lima. Pagkasira ng umanong ebidensya laban kay PRRD, isinisisi ni former spokes attorney Harry Roque kay Na? dating Justice Secretary Leila Na? de Lima. Amin ni Justice Secretary na sinira di umanong ebidensya, dapat talaga itigil na ang paglilitis ni Tatay Digong sa ICC dahil wala talagang ebidensya. Ang Paano nga ititigil mo? Nasa ICC na nga eh. Ito naman si Roque. Ibang ebidensya yata yung tinutukoy nito. Kung ebidensya, hindi si Laila de Lima ang nagsampa, tatanga-tanga ka lang. Ang nagsampa dyan at nagporsige si Trillanes kasama yung mga complainant. Bobo talaga to eh. May masabi lang. O sige tuloy. issue na lang, sinira ba o wala talagang ebidensya sa mulat-mula? Ano ang prueba na nanira? Sinong nanira? Di ba? Ang linilitis naman. Eh di syempre si Digong wag mo nang ipasa kay Laila de Lima yan dahil siya ang nakaupo noon. Lahat ng ebidensya na mga na mapapasama siya na alam niyang laban sa kanya, syempre nakaupo siya bilang presidente noon. Di malamang bak siya na yung sumira. Di ba? Ay mga panahon na sitting mayor pa si Tatay Digong. Bakit? Nandiyan naman si Leila de Lima ng mga panahon na yon. Ang hirap ni Leila de Lima nung siya ay Justice Secretary, putak siya ng putak laban kay Mayor Duterte, pero wala naman siyang ginawa. Sino may kasalanan kung nagkasiraan nga ng ebidensya? 6 na taon Eh, di si naman Digong. umupo sa kapangyarihan si Leila de Lima. Si Digong ang umupo. Baka doon niya sinira. Ikaw talaga tuloy. Bilang chair ng CHR at saka kalihim ng Department of Justice. Di ba, 4 na taon ay sapat na panahon na para makahanap ng ebidensya. Tapos ngayon, sasabihin nila, sinira ang ebidensya. Now, sinasabi nila noong 6 na taon ni Tatay Digong, doon daw sinira ang ebidensya. In the first place, pinansin ba kayo ni Tatay Digong? Kaya nga naroon yan si Tatay Digong. Palagi mo siyang hinahabol tungkol dito sa ICC na kinakailangan paghanda. Galit na galit si Roque, mga kababayan. Hindi ko ba alam? Sige, tuloy. Ang sinasabi niya, ay naku, huwag kang mag-abala dyan sa ICC na yan. Malinaw na malinaw sa isipan ko na bilang isang abogado na walang jurisdiction ng hukuman na yan. Bakit napunta dyan? Tatanga-tanga ka pala eh. Bakit hindi nyo pinigilan? Kung di ba naman kayo mga mangmang, dapat pinigilan nyo para hindi na napunta dyan si Digong. Ngayon, meron ba kayo nagawa? Di ba wala? O sino ngayon ang talunan? Di ba kayo? Hindi ka kayo pinansin ni Tatay Digong, bakit siya maninira ng ebidensya? Hello, kumbaga, wala kayong importansya sa kanya, bakit niya sisirain ng ebidensya na wala naman? Alam niyo po, kahit sinong bansa, ang prinsipyo na sinusunod, ang akusado, presumed innocent at proven otherwise. Ang dami mo sinasabi. O edi pagtanggol mo sa ICC, inan to? Ipagtanggol mo sa ICC, ikaw na mag-abogado para hindi na gumastos ng malaking halaga, di ba? Pag ikaw na magtanggol bakit hindi ka pala kunin kung magaling ka pa? 'Di ba? Kung magaling ka pala at marami ka palang alam, bakit di ka kunin nila? 'Di ba mga kababayan? 'Yun lang naman 'yan eh. Kung magaling pala ito at maraming alam, di sana kinuha ng abogado ni Digong para lang sa ganun, naipakita niya yung kagalingan at mapatunayan natin. Bakit hindi? Tuloy. Sinong dapat magprueba ng pagkakasala ng akusado? Yung nag-akusa. Kinang ina mo. Ay, sorry. Di ba mga kababayan, sino daw ang kailangan magpakita ng pruweba sa isang inaakusahan? Dapat daw yung nag-aakusa. Di ba ganyan ginawa nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Tinawag nyong adik tapos tatanungin nyo na patunayan mo na hindi ka adik. Gago talaga to. Si Raulo, mga kababayan yan. Napakinggan nyo yung sinabi? Napakinggan ninyo? Di ba gawain nyo yan? Yung sasabihin nyo na, adik si Bongbong Marcos. Ikaw, patunayan mo, magpa-drug test ka. Bobo, di ba? Siya yung Ewan ko ba dito sa mga hinayupak na to? Napakagagago. Tingnan nyo, pakinggan nyo maigi. Pakinggan nyo, ha? Kahit sinong bansa, ang prinsipyo na sinusunod, ang akusado, presumed innocent at proven otherwise. Sinong dapat magprueba ng pagkakasala ng akusado? Yung nag-akusa. Yun naman pala. Alam mo naman pala na dapat kayo magpatunay. Di ba? Kayong mga nag-aakusa kay First Lady, kay Pangulong Bongbong Marcos, inakusahan nyo ng kung ano-ano. Pero wala kayong prueba. Yan ang inang nyo.
Hanggang sa naman napilitan na lang kayo, nagpalabas kayo ng peking video. Di po ba? Tingnan yung katwiran nito si Baklang Roque, mga kababayan. Ibang klase. Yung galit niya, mga kababayan, ng sobra-sobra kay Laila de Lima, kinang ina mo, humuwi ka ng Pilipinas. Tapos, doon mo yan. Doon mo yan ipaglaban at mag face-to-face kayong dalawa. Di ba, mga kababayan? Kayong dalawa, mag face-to-face kayo. Ganun lang yun, mga kababayan. Sorry, tutuloy ko, bibitinin ko kayo, mga kababayan. Kasi napakarami ng tao sa paligid ko. At nakakahiya naman na talagang gusto kong sumigaw, gusto kong humiyaw. Tulad ng ginagawa kong pagbablog, mga kababayan, hindi ko magawa. Oo. So, bibitinin ko kayo at babalikan natin to mamayang gabi. Ano po, mga kababayan? So, hanggang dito na lang po, mga kababayan, at maraming salamat sa inyong pagsama kahit bitin, ano po? Oo, nakakahiya ho eh. Bigyan natin ng respeto yung ilang mga tao na syempre ayaw din ng maingay sa paligid. Ano po? Alam nyo naman tayo'y taong nakakaunawa, hindi tulad ng mga DDS na tanga-tanga. Okay. Maraming salamat po, mga kababayan. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.